Welcome back mga kaibigan. Dito ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakamisteryosong paniniwala ng mga Japanese. Ang sampuku ay na pininiwalaang basihan di umano ng kapalaran ng isang tao. Pero bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng mga video, ay siguraduhin mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para update ka lagi sa aking mga uploads. Simulan na natin ang ating kwento. Mga kaibigan, kahit marami pa tayong hindi alam sa kung paano gumagana o nagka-function ang ating katawan, ay sa paglipas ng mahabang panahon sa iba't ibang mga kultura dito sa ating mundo, ay nakabuo tayo ng iba't ibang mga pamahiin at paniniwala tungkol sa katawan ng tao. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isa sa pinakamisteryosong paniniwala ng mga Japanese, ang sampuku eyes. Sabi nila na ang mga mata natin ay nagsisilbing lagusan ng ating kaluluwa, at dahil dito ay malalaman natin ang ating kapalaran hindi sa ating mga kamay, kundi sa ating mga mata. Ngayon mga kaibigan, ano nga ba ang ibig sabihin ng sampuku? Ang sampuku ay isang Japanese term na kapag translate natin sa English, ang ibig sabihin ay three whites. Ngayon kaibigan, ang nakikita nyo ay ang normal na mata ng isang tao o ang typical na mata ng isang tao. Sunod na litrato naman ay ito na yung tinatawag na sanpuku eye. Ang sampuku mga kaibigan ay kapag may nakikita kang white part sa mata ng isang tao na sinasakop ang 3 to 4 segments ng kanyang mata. At ang white part na yun ay ang tinatawag na sclera. At maaaring ang white part na yun ay nasa ilalim ng iris o nasa ibabaw. At gaya nga ng sabi ko kanina, pinaniniwalaan nila na kapag meron kang sampuku eyes, ay dito mababasa kung ano ang iyong magiging kapalaran. Ang paniniwalang to mga kaibigan ay nagsimula pa noong 60s na may isang Japanese author na nagngangalang George Osawa ang nagsimulang mag-predict o manghula ng kamatayan ng ilang sikat na American celebrities at American figures, kagaya na lang nila Marilyn Monroe at ng former president ng United States na si John F. Kennedy, base sa kanilang mga mata. At mula nun mga kaibigan ay nasama na sa kultura at paniniwala ng mga Japanese na may kinalaman ng iyong kapalaran base sa kung ano ang itsura ng iyong mga mata. Sabi ko kanina na maaaring yung white part na yun ay nasa ilalim o nasa ibabaw ng iyong iris. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin nito? Unahin natin ang sampuku below o tinatawag nilang yin sanpuku. Mga kaibigan, pinaniniwalaang kapag nasa baba ng iris ang white part ng iyong mga mata, ay kailangan mo daw magdoble ingat. Dahil kapag meron kang sampuku below, ang ibig sabihin nito ay malapit ka o lapitin ka sa kapahamakan at trahedya o mga disgrasya. Madami kang problema nga harapin at hindi magiging madali ang buhay sa'yo. Ngayon kaibigan, kung hindi ka naniniwala, ay magbibigay ako ng ilang halimbawa. Una ay si Marilyn Monroe. Si Marilyn Monroe ay isang sikat na movie actress at misteryoso na lang siyang namatay noong August 5, 1962 dahil sa isang drug overdose. Sunod mga kaibigan ay ang former president ng United States na si John F. Kennedy. At kung mapapansin nyo, ay meron din siyang sampuku eyes at ang white part ay nasa baba ng kanyang iris. At kaibigan, para sa mga hindi nakakaalam, ay inassassinate o pinatay siya noong November 22, 1963 sa Central Standard Time sa Dallas, Texas, habang nakasakay sa isang presidential motorcade. Isa pa mga kaibigan ay ang King of Pop na si Michael Jackson. Kung makapansin nyo rin ay meron din siyang yin sampuku at namatay siya
noong June 25, 2009 dahil aksidenteng naitulok sa kanya ng kanyang private physician na si Conrad Murray ang isang sedative hypnotic drug na propofol na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ngayon mga kaibigan, ay subukan mong tingnan ang iyong mga mata. Kung meron kang yin, sanpuku. At kung meron man, ay subukan mong isipin kung ano na ang mga kamalasan o disgrasya na naranasan mo sa iyong buhay. At kung nahihirapan ka ba sa sitwasyon mo ngayon, sud mga kaibigan, ay ang sampuku above o ang tinatawag nilang yang sampuku. Kung ang ibig sabihin ng sampuku below ay kailangan mo magdoble ingat dahil lapitin ka sa mga disgrasya at kapahamakan. Ang ibig sabihin naman ng sampuku above ay ang mga tao sa paligid mo ang kailangan magdoble ingat sa'yo. Pinaniniwalaan nilang kapag meron ka neto ay wala kang kontrol sa iyong sarili. Wala kang kontrol sa mga emosyon mo. Mainitin ang iyong ulo na dahilan upang makagawa ka ng mga desisyon o mga bagay na ikakapahamak ng ibang tao. Halimbawa na lang mga kaibigan ay ang cult leader na si Charles Manson. Isa siyang American criminal. At kung makikita nyo ay meron siyang sampuku above at ang cult niya na Manson family ay pumatay ng napakaraming inosenteng tao noong 1960 at pati siya mismo ay may kasong 9 counts of murder at nakatulan ng life imprisonment. Pero mga kaibigan, marami rin ang hindi naniniwala dito. Sabi nila na lahat ng to ay coincidence lamang dahil kung titingin daw tayo sa baba ay talagang magpapakita ang white part ng ating mata sa itaas. At ganun din kapag ikaw naman ay tumingin sa taas. Sabi rin nila na talagang nagbabago ang shape ng ating mga mata habang tayo ay tumatanda dahil nawawalan ito ng elasticity na dahilan upang maging visible ang ating sclera. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba na nakabase ang kapalaran ng isang tao sa kanyang mga mata? I-comment mo sa ibaba ang iyong opinion at magkakasama natin itong pag-usapan. Kung ano man ang kasagutan at tunay na dahilan, dapat natin tandaan na sa ating mundo, lahat ay may nakatagong misteryo.